ko sa kampayan kasi magpapagistan na. Yan po ang masahon sa Cebuano. Verse 1, dahiga ang Ginoo, kung akong kalag, kung ang tanan niya niya sa sulod nako. Dahiga ang balaan niyang ngalan. Verse 2, dahiga ang Ginoo, kung akong kalag, ayaw kaligti ang tanan niyang kaayuhan. Verse 3, siya nga nagpasaylok sa tanan nimong kasalanan, nga nag-ayo sa tanan nimong mga balatian. Verse 4, nga naglukat sa imong kinabuhi, gikan sa gahong, nga nagpurong-purong kanimo sa gugmang walay paglubad o sa kaluoy. Verse 5, nga nagtagbaw kanimo sa maayong mga butang sa imong kinabuhi. Aron ang imong pagkabatan-on, mabago sama sa agila. Magkaputan, ang Diyos ng mga wabinganan, ang ginakasalamatan, ang ginalaay ka ng magabili, amo ang patampo Ginoo nga parang ka magkuban, sa mo ang pagpaminaw sa mensahe, kung magkatalalan sa nakapusa, na diyan ay nagsinta sa una-una. Parang ilo ang ginatulga sa inyo. In the mighty name of Jesus. Amen. Alit sa pag-iisip. Item sa ito. Mensahe karon kay A Life of Gratitude to God. Bahagi ako rin na nag-inline sa itong emphasis this month. A Life of Gratitude to God. So kaning salmo, malungan nga collection niya sa mga books about for collection sa mga prayers and songs, mga collection sa Thanksgiving and Lamentations, sa mga pagbangutan. Pero sa kung panahon ng salmo, pinakadaghan ang prayer of lament kaysa sa Thanksgiving. Pero usa sa mga contributor aning mga songs and prayers kay si King David, known as a man after God's own heart, o usa sa iyang mga prayer of praise or song of praise kay kaning sa Psalm 103. Walay specific unsay occasion ani nga nakasulat si ani, pero atong sabtan lang ang context niya lagi. Iyan ang i-compose during sa time sa iyang pag-reflect about sa faithfulness of God. Nag-reflect siya ba kung saan maayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Siguro, possibly, after nanisa katong mga later years na ni David, kanang balik tanaw siya ba sa mga ipangbuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So, gina-highlight aning nga passage ang forgiveness, ang healing, ang blessing nga naangko ni David, nga naangko niya gikan sa Ginoo. So kaning usapod sa ato ang gina-reflect ko karon nga kasala sa ang pag-adlaw nga taohan ni Biboy. Makonsider nato na siya ng milestones tong kinabuhi ba. Kada time nga na madugang nga ng edad, ato siya, pwede nga ito siya makonsider ng milestone kung kay dili ba tanan ipamuran sa Ginoo another year, di ba? May mga tao, daghan mga tao na bundok na mag-extend pa ilahang kinabuhi another year, pero di rin tama. Ato siya makonsider as milestone. And every year nga baluhang sa mong kinabuhi, a reminder of God's sustaining grace sa tuwa. Sustaining grace sa Ginoo. So, this evening, pag-share ko sa inyo tulo ka butang nga ato ang makatunan sa prayer ni David, how to live a life of gratitude to God, especially as we celebrate adlaw nga taon ng Biboy. Kung sa papol, every time yung maabot sa atong maabot ato ang atong adlaw nga taon, ato po yung mga member nga sulat ni David. Tulo ni siya ka-R. Number 1, remember God's benefits. Mabasa nato sa verse 1 at verse 2. So, to remember God's benefits. Nag-ingon si David nga praise the Lord, O my soul, all in my inmost being. And sa verse 2, yun siya, praise the Lord, O my soul, yan ibalik, and forget not all his benefits.
ato ang nabantayan sa kaning sa Cebuano version sa ingon diri dahil ang Ginoo ko ako talag. Sorry, sabot ana nga ano, bless the Lord, oh my soul. Sa din ang soul meaning, di ba? Ang soul kay mo ni ang center sa atong will, sa atong emotion, no, sa ato ang conscience, ang atong talag. Kung sa simple nga English, ang pasabot sa soul kay whole being nimo. Dahil ka ang Ginoo sa kinatibuk-an nimo nga pagka-ikaw. And not forget His benefits. Ang sa NLT nga version, may I never forget the good things God does for me. May pasabot sa do not forget His benefits. Ang kanang maayo nga butang nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, ayaw na kalimti. Iyang gi-encourage or gipahinumduman iyang kaugalingon. Kung atong first point is remember God's benefits. Mga physical benefits. Sa may mga example ani ato ang good health. Gibless sa Ginoo maayong butang pinaagi sa good health. Ang provision kada adlaw. Ang atong family, di ba? Sana sa mga benefits or good things na regalo sa Ginoo sa tuwa, ang protection kada adlaw kay dili biya tanang panahon niya kanang audit tanang tao ba na ang pag-protect sa Ginoo, labi na tong mga wala gyud naga-pray dito for the protection, wala nag-submit sa Ginoo, wala naga-pray. Sa to ang ipamuran dito sa Ginoo, sa every prayer nato hindi na mawala ang protection. Unang remember God's benefits, apil na ang protection, and also mga opportunities, no, mga favors sa tanan natong mga pagpatrabaho, sa pagpangita, tanang panginabuhian, mga opportunities ba nga kita makawalain na sa itong pagkinabuhi, and opportunities po to serve our Lord. So, karon na kung tayo pag walang ta mahumas ng election, mga another opportunity ba nga to recommit our commitment sa Ginoo through sa appeal sa mga ministries. So, usa na, no, atong marundaman, remember God's benefits, no, mga physical benefits. Number 2 is to recognize God's redemption. Sa kuha na po ni verses 3 and 4. Kung dira, dahiga ang Ginoo siya nga nagpasaylo sa tanan ng mga kasalanan, nag-ayos na ng mga balatian, o naglukat sa imong kinabuhi ikan sa tahong, nga nagpurong-purong kanimo sa bugmang walay paglubad sa kaluoy. Na ang gaina sa point number 1 kay physical benefits, karon na po ang spiritual benefits na naghatag sa ato sa pasayloan sa atong mga kasalanan. Na kita nakaibalutan nga ang dagat sa pasayloan sa Ginoo ikan sa mga sala pinaagi sa kang Kristo sa iyang pagpalamsa nito sa cross, and i-redeem na niya from destruction. Na ang freedom from the penalty of sin. We are no longer condemned to hell. Pinaagi sa ihatag sa Ginoo na libre ng gasa sa kaluwasan na ako ang i-provide ni God niya freedom from the penalty of sin. Kasi pati si David iyan ang i-recognize ang redemption niya ihatag sa Ginoo sa iya. So, ang pagkahinumdum sa ato karon, like David nga kailangan po nato gina-recognize pagbalik ang gihimo nga pag-redeem ni Lord sa ato. Usa sa mga kani ang iyan nga dako nga pasalamatan nato mga tao kay kung imo gyud naon dili kita worth it nga pagamat yan sa Ginoo. O niya ang iyang ihatag po nga kanang provision sa kaluwasan ng dili basta-basta. Unang usay bitaw dito magpasabot ba nganong ano ba dili nila i-accept nga naa yung assurance of salvation kay how come nga si God grabe ka precious ang iyang i-provide nga solution sa ato ang problema, and then wala ra dai assurance, di ba? Wala na make sense ba para sa kuha anong hatag pa man niya si Jesus Christ ang iyang only son so precious para sa iya, and then ang iyang di mo mapamaagi kaya wala rin yung assurance, diba? So ang ngayon nato nga gina-recognize permanently ang redemption nga i-provide sa Ginoo like kan David, mga life
living of gratitude, a life living of gratitude nagahatag sa ato o pahinumdum to recognize the redemption na freely gihatag sa Ginoo. And last point na to, number 3, is to rejoice in God's provision. Sa verse 5 na po siya, yung dali nga nagtagbaw kanimo sa maayong mga butang sa imong kinabuhi, aron nga ang imong pagkabatan-on mabag-o sama sa agila. Like David, iyang gi-recognize ko nga, God satisfies me with good things. Kunya, sa English version, yung siya nga, my youth is renewed like the eagles. Ang eagle, pag makabasa ka, sometimes nag-signify siya about kanang God's power and protection or strength. No, God's strength. Known nga ng eagle niya, kanang strength. No? So, sa Isaiah, mapuna ang kanang gina-represent sa eagle. Wings like eagle, agis sila yung strength. So, si God, sa mga iyang mga kaanakan, dili binaniya i-withhold ang mga good things nga labi na kanang atong mga ginapray bitaw, dili na niya i-withhold sa ato as naagi ang pagmor ni God niya ihatag niya ang tanan nga maayo para sa tuwa. No, kay President David, kay kapalubit sa story ni David, ang iyang failure ba sa king, grabe ang iyang ginong sala, pero sa kaninga song niya, iya gyud pasalamatan ba ang good things na gihatag ni Lord para sa ilaha. And ato nang hinumduman, pero natin ngayon nga hinumduman nato, ang good is something defined according to God's perfect wisdom. Ang kuan mo good, ang labi na sa mga unbelievers, gina-associate nila ang good things as possessing wealth and kanang mga mahalong nga mga butang. Una ilahang kanang definition sa good life. Lahi sa kanang, pero lahi na siya sa gipasabot ni David, ang good life nga iyahang gipasalamaton sa Ginoo. Ang good life, makaingon ta as Christians, makaingon ta nga ang good life is katong nakadawat ka sa tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Mo na ang tinuod good life. Naatay kanang Ginoo nga relasyon, genuine nga relationship sa atong Ginoong Dios. Kunya dapat ang pagpanalangin sa Ginoo sa tuwa. Number 1 ang salvation, and then anang mga pabor sa kinabuhi ba nga dili gyud tapasagdaan sa Ginoo tungod kay God is on our side permitting. So mo po na ginapasalamatan ni David, and mo po na ato ang kinatan-aw sa iyang mensahe karon sa tuwa. Paano pag-apply is we should rejoice in God's provision. Ako balikon ito ang kinabuhi kada adlaw yun ang pagmata na ako, Lord, salamat sa lahin ako nga kinabuhi ang magihatag sa tuwa dahil nga adlaw. So ang tulong ng mga butang nga atong ma-learn ikan kang David nga siya na kinabuhi siya nga naa ang pagiging mapasalamaton sa Ginoo. So ito number 1, remember God's benefits, no? Mga physical benefits. Recognize, sunod, God's redemption. Redemption, no? Mga spiritual benefits. And number 3 is to rejoice in God's provision. Makala na siya. Physical, emotional, mental, and spiritual provision. So, we should rejoice. Kung makabantay mo, dari sa ang mga ginasulti sa mga prophets or sa kinsa ng mga alagad sa Ginoo, labi na sa Old Testament, di pinamawala ang word nga remember, di ba? Pag abot sa next generation, na may prophet, hindi na mawala siyang word, kanang word nga remember. Remember God's goodness. Remember kung siyang gibuhat ni God, katong buhat niya sa mga Israelites dito sa Red Sea. Mga yan na ba? Anong ingon alaman? Tungod kay ang tao na tendency niya makalimot ta. Di ba? So yan, aware ta ba dito mga kabantay niya? Wala, nakalimot dito sa Ginoo. Wala na ako siya na-recognize sa akong success. Wala na ako siya na-recognize sa pabor o mga opportunities ng gihatag sa kuha. So, normal yun sa Ginoo sa tao nga makalimot ta sa iya ba? Manang di kita mo kumpiyansa.
kay ang Israelites gani, grabe itong sila mismo, naka-experience sila sa mga miracles and power ni God. Nung nakalimot, mag-iigyapon sila. Kung kita po karon, kung na makainin na balik mo yung remember God's goodness, recognize God's redemption, yan. Pero dili yun nato na pwede nga baliwala ko na pag-inugtong. Mga ginang salarang sakit sa mga tao. Dali rin kita makalimot. Labi na kung ang sa ng peak sa ito ang man ba? Nang hayahin bitaw, success. Nang successful na kayo. Dako percentage nga makalimot ka. So, salamat sa Ginoo mga gipahinom naman ta karon about nga. So, we should commit to live a life with gratitude. Tangan nga panahon. Sabi na sa ato ang dili lang every birthday nato or na special occasion, but every day we should live a life of gratitude. Kung may emotional lifestyle nato. So, tungkol niya ani, ang musulod nga tuig, labi na kabiboy, birthday niya ron. Ang musulod na po, ebidensya gyud ang mga nilabay nga mga tuig sa iyang faithfulness. So, ang musulod na po nga mga katuigan, makapahagit sa to trust Him more, to thank Him more sa mga nahimo niya or mga experience nato nga kaayo sa Ginoo sa tuwa. So, mo ni ang pulong sa Ginoo para nga na encourage siya na tumanta o panalangin ng trust. Ambot na o makausap Father in heaven, masalamat ni sa imong Ginoo tungod kay kapadayon niya nakapagpapalingin sa mga nga tanang panahon sa katigayon kailangan ginamo acknowledge Ginoo tungod kay imuha man ang tanan o sa niya na mas mailhan namo mas madalom ang pag-ila sa imo ha sa nila ang magpasalamat din tungod kay malumdaman namo kung sa kakaayo sa mga ginasulit masabtan namo ang imong mga kinaiya Ginoo sa tanan ng mga sitwasyon sa circumstances sa kinabuhi ikaw nagapaila sa amoa inaagian ang mga circumstances. Father, tuluin mi nga naagyon ang kanunay nga pag pasalamat namin sa tanan yung sa imong ulong na all our ways we should acknowledge the Lord and He will direct our path. Father in heaven, kung nag-bless mo tayo sa panahon karon nga kanunay gini mo pahinumduman Ginoo tungod kay usahay makalimot na Ginoo ma-acknowledge ka. Salamat Ginoo sa sumpa sa adlaw nga tawhan ni Biboy dahil ka na nakapanalangin sa iya ha magagamit ka sa iya sa mga buluhaton Ginoo ang pagkampo nga ikaw po magatakbo sa ilang mga panginahanglanon labi na ang power Ginoo nga makapangita sa o trabaho ikaw po mag-bless sa iyang family so ni sa Angelina ikaw po magapanalangin sa iya padayon nga gamiton